tayo. Para saan? Yung gago mula sa one-night stand noon, nag-iwan ng singsing at tumakas. Nandito si Mommy para magpakasal. Si Chen ay magkakaroon ng bagong tatay. Mommy, ang bagong tatay ay tila nandaraya sa'yo. Magpapakasal lang ako. Mabilis lang. Yan, hindi ka maaring magpakasal. Akin ka. Teka, kahit magpakasal ako, magiging pareho pa rin tayo. Kung hindi dahil sa kasunduan sa pagpapakasal ng pamilya, bakit ako magpapakasal sa isang janitor? Sige, huwag kang magalit. Guyan, narinig ko lahat ng sinabi mo. Suluok Shue, maganda narinig mo. Kaya kong tanggapin na may anak ka, pero sa labas, kailangan ko ng mga babae. President, bakit kakabalik mo lang at nawala? Ang buong Longchuan Group ay naghihintay sa'yo. Hanggang malaman ko ang katotohanan tungkol sa aking inakamatayan, kailangan kong itago ang aking pagkakakilanlan bilang presidente. Hindi ko pwedeng hayaang si Gujen ay matarget ako. Okay. Gayun din, ang kinaroroonan ng singsing ng aking ina. Pagkatapos ng aksidente sa sasakyan noon, nakalimutan ko lahat. Gagawin ko ang aking makakaya para imbestigahan at hanapin ang singsing. Kaya ito ang aking pamangkin Guyan na hindi ko nakita sa loob ng 5 taon. Kawili-wili. Wala akong pakialam. Nakipagdali ka sa akin. Hindi ka maaaring makasama ng ibang babae. Hoy, kung hindi ako natatakot na maaapektuhan ang aking mana sa pamilya Gu, bakit ako magpapakasal sa isang taong may iba na? Gago! Nakipagtali ka sa iba. Ginamit ka na rin. Hindi sapat para sa mami ko. Sutil, naghahanap ng palo? Master Gu, makatitiyak ka. Ako, si Suluok Shue, sumusumpa. Kahit magpakasal ako sa isang pulubi, hindi kita pakakasalan. Ako. Ikaw. Pakakasalan mo ba ako? Paano mo napili ang isang pulubi bilang asawa? Hindi. Anak, dapat mong tuparin ang kasunduan. Magpakasal sa pamilya Gu. Gu Tingye, hindi ka ba nasa ibang bansa? Pinabalik ko siya. Kasal ng pamangkin ko. Bilang isang tiyuhin, paano siya makakaligtaan? Paano siya naging pulubi? Mukhang mahirap sa ibang bansa, no? Kaya palagi siyang ang pangalawang anak na ipinatapon sa ibang bansa. Tiyuhin ni Guyan. Hindi pa kasal si Guyan at ako. At naglolo ko na siya. Hindi ko siya pakakasalan. Dahil si Gutingge ay isang miyembro ng pamilya Gu, kaya pakakasalan ko siya. Hindi nito sisirain ang kasunduan. Hindi. Sa araw na makuha mo ang sertipiko, babalik ka at pakakasalan ng tiyuhin niya? Pinahiya mo ako ng tuluyan. Kung ganoon, kung magagalit sina Gujen at ang anak niya, bakit hindi? Gusto kong pakasalan si Miss Su. Gu Tingye, paano mo nagawang nakawin ang asawa ng pamangkin mo? Ngayon ay hindi ko papasukin ka. Tama na. Lolo? Hindi makontrol ang sarili mong pagnanasa at sinisisi ang iba sa pagtanggi? Tamang desisyon si Luoxue. Narinig mo ba yon? Ngayon, tumabi ka. Si Chen ay magkakaroon ng bagong tatay. Guyan, ako ay nakapag-asawa na sa tito mo. Ngayon ikaw dapat tumawag sa akin ng tita, di ba? Nay, kaya babaguhin ko kung paano ko siya tawagan? Tawagan si Guyan na tito o kuya. Ikaw, pasaway. Guyan, sabihin mo. Tita, Mabuti. Pamangkin. tara na. Ikaw, walang utang na loob na anak. Alagaan mo ng mabuti si Luoxue. Bumalik ka sa pamilya Gu kapag nakaayos ka na. Dahil kasal na tayo, dapat nating malaman ang sitwasyon ng bawat isa. Ako ay isang tagalinis ngayon. At ikaw? Kagagaling ko lang mula sa ibang bansa.
Walang pera. Ako ay palaging ang iniwan na anak ng pamilya Gu. Ang pamilya Gu ay hindi ako aalagaan. Malungkot iyon. Ikaw na ang mag-alaga sa bata mula ngayon. Susuportahan kita. Masyado ko bang pinalaki ang kasinungalingan? Ako, isang bilyonaryong CEO, kailangang suportahan ng isang tagalinis? Kailangan kong magmadali sa trabaho. Iiwan ko muna ang bata sa iyo. Maging mabuti ka, okay? Oy? Ano ang pangalan ng kumpanya ng nanay mo? Longchuan Group ang tawag. Hindi ko inaasahan na ang pinagtatrabahuhan niya ay ang kumpanya ko. Na-miss mo ba ang nanay mo? Pagkatapos, dadalhin kita upang lihim na panoorin si nanay sa trabaho. Para lang malaman ang ugali ng babaeng ito. Ito ay, Mommy! bakit mo siya binubuli? Iniwan ko ang bracelet ko sa lababo at ngayon nawala na. Ninakaw niya yata. Anong patunay mo? Patunay? Siya, si Suluokswe, nagmadaling mag-leave para lang itago ang ninakaw. Mali ka! Ang mami ko ay nag-leave para kumuha ng marriage license. Ang mami ko ay hindi magnanakaw. Oo? Pumunta siya para hanapin isang pulubing tatay para sa kanyang munting pulubi. Pero hindi iyon dahilan para nakawin ang bracelet. Siguro nagkakamali ka. Hindi ko pa nakita ang bracelet niya. Nakita ka niya mismo na ninakaw mo iyon at nagsisinungaling ka pa rin. O kaya ibigay ang bracelet, o kaya hahanapin namin sa iyo. Ang isa ay nagnanakaw, ang isa ay namamalimos. Kayo dalawa ay bagay na bagay. Ha ha ha. Guard, halika, halughugin mo siya. Pumunta ka sa lobby ngayon. Superhero si Daddy. Anong nangyayari dito? Bakit hindi kayo bumalik sa floor? Kung hindi, sasabihin ko sa supervisor ninyo na sibakin kayong lahat. Tigil! Ah, Siya ay... siya ang aming Ako ang asawa ni Miss Su. tumayo ako para sa asawa ko. Bumalik lang ang CEO isang oras ang nakalipas. At naroon na ang babae. Assistant, si Suluokswe ang nagnakaw nito. Kaya ko pinasundo ang security para palayasin sila. Ninakaw niya ang bracelet ko at ang asawa niya ay sumisigaw pa rin dito. Assistant, hindi ko ninakaw ang bracelet niya. Ang asawa ko ay hindi ganoong uri ng tao. Assistant, alam mo kung ano ang gagawin. Paano mo nagawang ibintang sa asawa ng CEO? Ang kapal ng mukha mo. Humingi ka ng tawad kay Miss Su at sa... Ginoong ito, ngayon din. Assistant, pinagloloko mo ba ako? Siya ang may malagkit na kamay. Buong pamilya niya dapat humingi ng tawad sa akin. Nagsisinungaling ka. Binibintang mo ang mami ko. Sino ang nagnakaw? Susuriin natin ang surveillance. Sa palagay ko, hayaan na lang ang pamilya ni Suluokswe. Humingi ng tawad at iyon na. Itinago niya ang bracelet. Hindi niya ibabalik. Assistant, ito ang footage ng surveillance mula sa labas ng lababo. Dahil ikaw ito, ikaw ang umiiyak na magnanakaw. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pakiusap, patawarin mo ako. Gusto ko lang ibenta para may pera. Pakiusap, nakikiusap ako. At ikaw, Pasensya na. kayong dalawa, isang magnanakaw at isang taong Maling nag-aakusa ng iba. sisiw na kayo. Lumabas kayo. Assistant, pakiusap huwag mo itong gawin. Assistant, Hindi na ito mauulit. huwag mo akong tanggalin. Hindi na namin ito gagawin ulit. Patawarin mo kami. Pakiusap, patawarin mo kami. Ang asawa ko ay sobrang naapi. Itataas ko si Miss Su bilang intern ng kumpanya. Hindi na siya kailangang maglinis. Talaga, Assistant Lee? Siyempre totoo. Salamat. Assistant Lee, uuwi ako at sasabihin sa tatay ko ang magandang balita. Hindi pwede iyon, Miss Su.
Hindi mo kailangang maging napakagalang. Dapat mong pasalamatan ang iyong asawa, ang CEO. Suluaksue. Kung ipipilit mo na pakasalan ang pulubing iyon, matulog ka sa ilalim ng tulay. Ikaw, ang tanging pagkakataon ng pamilya Su na umakyat sa hagdan panlipunan, sinayang mo lahat. Tay, nandaya sa akin si Guyan. Ako ang sarili mong anak. Bakit hindi mo ako tutulungan? Kamukha mo ang iyong inang panandalian ang buhay nagdudulot ng malas. Umalis ka. Sige, aalis ako. Ang magkaroon ng tatay na tulad mo ay mas masama kaysa wala. Ang sitwasyon niya ay katulad ng sa akin. Ang kanyang ina ay namatay sa sakit. Ang kanyang ama ay hindi rin siya mahal. Mukhang kailangan nating umupa ng lugar. Maganda ito. Kumusta? Gusto kong umupa. Mayroon ba kayong murang lugar na marerekomenda? Magkano ang pera mo? Gusto ko renta buwan-buwan na kulang sa 1,200 kwarto at isang sala. Ha ha ha. Sa panahon ngayon, kahit sinong tambay, pwedeng pumunta sa aming tindahan. Eto, walang listahan para sa'yo. Sa ganyang kaliit na pera, mas mabuti pang tumira ka sa slum. Sino ang nagsabing wala? Ano ang alam mo, ulubi? Ang sabi ko, hindi ay hindi. Walang listahan. Ibig sabihin hindi ka marunong. Alam ko kung saan ang pinakamura. Nagpapanggap ka lang ngayon, sa buong lungsod ng Lomtron. Sino ang mas nakakaalam sa akin? Sumunod ka sa akin. Eto, ito ang pinakamura at pinakaabot kayang bahay. Mahal, magkano ang pera mo? Bilhin na natin ito ng cash. Mga 70,000 lang ang pera ko. Ang ganda ng pagkakataon. Eksaktong 79,000 ang bahay na ito. Paano naging 79,000? Bilhin ng bilya na ito, pero pag-aari ito ng isang misteryosong bilyonaryo na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Bahay ko, pwedeng ibenta sa gusto kong presyo. Ganyan talaga kamura. Kung magbabayad ka ng 79,000 at bibilhin itong bahay, luluhod ako. Ano pa, yung 79,000 mo, ilipat mo lahat sa akin. Gutingye, huwag kang magpakabulok. Wala namang 79,000. Talagang matutulog tayo sa lansangan. Mahal, magtiwala ka sa akin. Tawagin ang manager ng property. Hoy, manager. Aray, may pulubi dito. Sabi niya 79,000 lang itong bahay. Tingnan mo ito. Anong nangyayari? Hindi ito. Manager? Itong bahay na 79,000, ibenta kay Miss Soup. Pumapayag ka ba? Bahay ni Mr. Go. Bakit kailangan ng pahintulot ko? Nakadamit ng napakaluma. Baka ito ay isang laro. Syempre, ang orihinal na may-ari ay nagbabalak ibenta ang bahay na ito sa halagang 79,000 sa taong itinadhana. Ano? I charge. Yeah! Panalo si Daddy! Tito, luhod ka! Hoy, ano? Sinibak ako ng boss. Oh, mga bagay ng dating may-ari at mga damit ay narito lahat. Dapat ba nating ibalik sa kanya? Oh, hindi na kailangan, hindi na. Sabi ng dating may-ari, lahat ng narito ay ibinigay na lahat sa bagong may-ari. Maglaan ka ng oras para makilala ang lugar. Aalis na ako ngayon. Si. Yay! May bahay na tayo! Hindi na natin kailangan manirahan sa ilalim ng bubong ng iba. Mukhang si Suluoksue at Chenchen ay naghirap dati. Mula ngayon, gagawan ko sila ng mabuti. Gutingye, magpalit ka na ng basag na damit. Si. Kaya ang katawan ni Gutingye ay napakaganda sa ilalim ng mga basag na damit. Ang gwapo niya. Si Daddy ay sobrang gwapo. Ang pagkakataon. Ang laki ng mga damit na ito ay bagay sa iyong pangangatawan. Oo, paano naman hindi? Ito ang aking mga damit.
Oh, baluktot ang iyong kurbata. Hayaan mo akong itali ulit para sa iyo. Sige. Si Daddy at Mommy ay kasal, pero napakagalang pa rin nila. Kailangan silang tulungan ni Chen Chen. Tatay, nanay, halik. Su Chenshin. Ang halik ay nagbubuo ng pamilya. Gumagabi na. Mag-ayos muna ako. Hindi sapat ang isang halik. Nahihiya si nanay. Kailangang pumagit na si Chen Chen. Bakit biglang nawalan ng kuryente? Natatakot sa dilim sina tatay at nanay. Dapat kang pumunta at protektahan si nanay agad. Mahal, okay ka lang? Ayos lang ako. Nagulat lang. Eto, hawakan mo ang kamay ko. Ilalabas kita. Ang kamay ni Gutingye ay tila pamilyar. Ginagawa akong ligtas. Teka, mayroon. Ito ay... Ito ay... Nahulog ang kwintas mo. Oh, salamat. Ito ang kailangan natin para mahanap ang tunay na ama ni Chen Chen. Hindi ito pwedeng mawala. Ito. Bakit biglang nawalan ng kuryente? Hindi ko alam. Pupunta ako para tingnan. Dapat ka ring magpahinga. Siya. Ang init ng katawan ng asawa ko. Wow! Ang bango ng luto ni Daddy? Mamahalin ito ni Mommy? Ang iyong irresponsableng biological na ama. Saan siya pumunta? Yung gago, pagkatapos ng one night stand, tumakas siya. Okay lang, iba ako. Responsible ako at mabuting lalaki. Tara na. Sino ang hinahanap nyo? Kumusta? Kami ang pamilya ni Suluokswe. Dumating kami para dalhan siya ng tanghalian. Si Suluezo, itong baguhan. May tao pala na nagdadala sa kanya ng tanghalian. Bawal pumasok. Bakit mo kami hindi pinapasok ni Daddy? Ang Longchuan group namin, western food lang ang kinakain. Ang baho ng lunchbox mo. Hindi mo yan pwedeng dalhin sa loob. Kailan pa nagkaroon ng Longchuan group ng ganyang patakaran? Ikaw, kawawang talunan. Paano mo malalaman? Umalis ka dito. Jomin, anong ginagawa mo? Suluezo. Yang asawa mong pulubi, nakakahiya talaga. Ang buong pamilya mo ay talagang mga pulubing dukha. Hindi sa tingin ko na ang pagiging mahirap ay nagpapababa sa iyo. At hindi naman namin nilabag ang anumang patakaran ng kumpanya. Humingi ka ng tawad sa pamilya ko ngayon din. Ikaw, isang probationary employee na hindi pa nakakapasa sa probation. Bakit ako, isang senior employee, hihingi ng tawad sa iyo? Panaginip mo yan. Ngayon wala na ang lunchbox mo. Ano ang kakainin mo ngayon? Makipaglaban ka sa mga aso para sa pagkain. Pakisuyo, hinawakan mo ang babae ko. Wow, ang astig ni Daddy. Ano ba ang iniisip ng pulubing yan na ginagawa niya? Ano pang hinihintay mo? Hulihin siya. Bitawan mo ang asawa ko. Ako na lang ang pupunta. Hindi ko inaasahan na sobra niya akong ipagtatanggol. Sige, pupunta ako. Gusto kong makita kung anong klaseng lider ang nagpapahintulot sa mga subordinates niya na maging sobrang mayabang. Gutingye? Huwag kang mag-alala. Ano pang hinihintay mo? Tara, bilisan mo.
Ingatan ang lahat ng ito. Naintindihan? Presidente, Presidente? bitawan mo. Ibig sabihin. Anong nangyari? Kailangan kong magulat sa CEO. Hoy, assistant. Kaya kong hawakan itong maliit na bagay. Pakiusap, huwag mong i-report. Ang ahente ng real estate ay talagang executive assistant ng aming kumpanya. Tagapamahala, asistante. Su Luizo, dinala ang kanyang basag na asawa sa kumpanya para mangapi ng mga tao. At ang braso ko, na-dislocate niya. Ininsulto mo muna kami. At sinaktan mo muna ako. Si Suluok Shue ay baguhan. Malinaw na dinala ang kanyang lalaki para mang-api kay Joe Min, sibakin siya agad. Siya, sa tingin mo ba ito ay patas, assistant? Tanga. Sibakin ka, at ikaw. Lumabas ka rin. Bakit, assistant? Wala akong ginawang mali. Sa anong dahilan mo ako sinibak? Para sa pang-aapi sa mga katrabaho at pagiging snob. Para sa pagtulong at pagsuporta sa kasamaan. Para sa hindi pag-alam ng tama at mali. Sinira mo ang reputasyon ng Longchuan Group. Seguridad, itapon ang dalawang ito palabas. Bilisan mo. Assistant, nagkamali ako. Sa totoo lang, napakalakas ng kakayahan sa pagpaplano ni Luok Shue. Hindi na kailangan ng probation period. Hindi ba dapat magpakita ng pagpapahalaga ang kumpanya? Tama, oo. Bilang paghingi ng tawad, ang kumpanya ay kukumpirmahin si Suluok Shue ng maaga. Ito ba ay katanggap-tanggap? Talaga? Salamat, assistant? Walang anuman. Pasalamatan mo na lang ang asawa mo. Mukha siyang mabuting tao. Magaling, tataasan ang sweldo mo. Salamat, CEO. Salamat sa pag-aalaga kay Chen Chen ngayon. Siya ay mabuting bata. Walang panlasa ang ex-husband mo. Iniwan ka at ang anak mo. Hindi iyon ang ex-husband ko. Yung walang hiya ay nakipagtalik sa akin at naglaho nung nagising siya. Paano magkakaroon ng ganoong walang hiya na nagtatanggal ng pantalon at tumatakbo? Nakakadiri talaga. Huwag mong hayaang malaman ko kung sino siya. Bubugbugin ko siya tuwing makikita ko. Butingge talagang minura niya yung walang hiya para sa akin. Siyangga pala. Yung walang hiya ay nag-iwan ng isang bagay sa akin. Ano iyon? Sasagutin ko itong tawag. Ipapakita ko na lang sa kanya sa ibang pagkakataon. Kumusta? Walang utang na loob na bata. May sama pa rin ang loob sa akin. Hindi man lang ako tawaging tatay. Ano ang gusto mo? Kasal ka na ngayon. Dapat mong iuwi ang asawa mo para makita siya ng mga kamag-anak. Iuwi mo si Luok Shue bukas. Si. Hoy, tingnan mo doon. Ito ang kakabalik lang mula sa ibang bansa, ang batang master ng pamilya Gu. Paano siya nabubuhay? Parang may bahay. Kaya pala si Ginoong Gu. Mas ginusto pang ibigay ang kumpanya sa kanyang ampon kaysa sa sarili niyang anak. Tatay, ikaw ba ang pinag-uusapan nila? Sa tingin mo rin ba bigo si tatay? Ang sarap ng luto ni tatay. Sa paningin ko, si tatay ay isang superhero. Isang marangal na batang master ng pamilya Gu ay naging isang tatay na nasa bahay lang at wala siyang hiya. Suluok Shue, napangasawa ang isang mahusay na yaya. Pinili ko ang sarili kong asawa at wala kayong karapatang husgahan siya. Itong nakababata kong kapatid talagang wala masyadong nagawa. Kahit ganitong bagay, kailangan pa ng asawa niya para ipagtanggol siya. Nagsisinungaling ka! Si tatay ko ay isang superhero. Mas kahanga-hanga kaysa sa presidente ng Longchuan Group, mas kahanga-hanga pa siya.
Ang mga bata, ang daming kakaibang sinasabi. Talunan, paano siya maihahambing sa kilalang CEO ng Longchuan? Sabay na banggitin. Saka nga pala, Longchuan Group ay malapit ng mamuhunan sa kumpanya kong Stone Sea. Sa oras na iyon, bawat segundo 10-10 milyon ang kita. Pwede akong mag-recommend para sa pamilya Gu. Ang galing naman. Si Guyan, nag-aalala kasi walang proyekto. Sa ngalan ng Gu Group, nagpapasalamat ako. Sayang, may mga taong tinatanggihan ang kayamanan at karangalan. Pero pinipilit magpakasal sa isang parang pulubing tiyuhin. Tama ka diyan. Napakasamang galaw iyon. Ang taong sangkot, siguradong sobrang nagsisisi. Pasensya na. Wala akong pakialam. Sinasabi mong wala kang pakialam sa labas, pero sa totoo, nagngangalit ang mga ngipin mo at pinipigil ang iyong pagmamataas. Isipin mo kung ano ang gusto mo. Ako at ang asawa ko ay napakasaya ngayon. Masaya? Ha? Ang babaeng nag-asawa ulit, hindi tapat. Walang lalaking gusto sa kanya. Pulubi lang ang magkakagusto sa kanya. Ingatan mo ang bibig mo. Si Luoxue ay napakahusay. Hindi ka man lang katumbas ng isa sa kanyang mga daliri. Aba. Nawawalan na siya ng bait. Mukhang may ayaw tawaging pulubi. Totoo iyan. Nakikita ang pamilya Gu sa kanilang rurok, pero hindi nakakakuha ng bahagi. Siguradong nagngangalit sa likod ng lahat. Ikaw ay kapatid ni Tingge at pinapanood mo lang ang mga dayuhan na inaapi siya ng ganito? Palagi na siyang ganyan. Ilang salita. Ano naman? Wala nang malaking bagay. Mahal, umuwi na tayo. Kasama ang mga mapagmataas na tumitingin ng mababa sa iba, ang pagkain ay talagang kasuklam-suklam. Stone si kumpanya, tama ba? Sa tingin ko, ang Longchuan Group sa loob ng 3 segundo ay wawakasan ang pakikipagtulungan sa inyong kumpanya. Puro ka lang salita, pulubi? Alam ba niya ang pinakamalaking Longchuan Group sa mundo? Nakakatawa naman. Kung may nagdududa sa akin, dinala ko ang kontrata. Kapag pirmado ko na ang kontrata, kahit si Old Master Gu ay kailangang sumunod sa akin. Naku, nakipag-away siya sa isang malaking tao. Hindi ba iyon ang special assistant ng Longchuan Group? Special Assistant, anong ginagawa mo dito? Nandito ka ba para pumirma ng kontrata sa akin? Nandito ako para kanselahin ang ating kooperasyon. At saka, ang Shihai Company ay na-acquire na ng Longchuan Group. Bankrupt. Ano? Imposible iyan. Pwede mong i-check sa phone mo ngayon. Ito. Pera ko. Hoy, may nahimatay. Tawag ng ambulansya. Special Assistant, sandali lang po. Ako si Gu Jen mula sa Gu Corporation. Gusto kong makilala ka. Pasensya na. Hindi ako pinapayagan ng CEO na makipag-ugnayan sa maliliit na kumpanya. Sino ba itong Gutingay? Kilala ba niya ang presidente ng Longchuan? Gutingge, paano mo nalaman na tatapusin ng Longchuan Group ang kontrata? Hula ko lang, hindi ko inaasahan na talagang darating ang special assistant. Siguro masyadong masama ang taong iyon. Nalaman ng Longchuan Group, IF. Makatuwiran. Narinig mo ba iyon, Chen? Mula ngayon, kailangan maging mabuti kang tao. Paano nangyari ito? Ikaw na walang utang na loob, sumama ka sa loob. Matagal ka nang bumalik sa bansa. Ano ang plano mong gawin? Tatay, ito ay 5 taon kang hindi nagsalita sa akin at ngayon bigla mo na lang akong naalala? Sinisisi mo pa rin ako. Noon, sobrang galit lang ako. Hindi mo kailangan pakialaman ang mga bagay ko. Ikaw ang sarili kong anak. Kung hindi kita aalalahanin, sino pa ang aalalahanin ko? Dahil napakamaasikaso mo? Bakit hindi mo pa inimbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ng aking ina? Sinabi na ng coroner ang iyong ina ay namatay sa sakit
Ano pa bang gusto mong imbestigahan ko? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, ang pagkamatay ng aking ina ay hindi natural. Hindi mo lang ako pinaniniwalaan. Noong ang iyong ina ay nasa kritikal na kalagayan. Nasa barka kasama ang ibang babae. Ngayon babaliktad ka at sisihin ako? Tama ba iyon? Kaya sino ba talaga ang nagwawalang bahala? Wala akong alaala niyan. Kahit na nangyari iyon, na-set up lang ako. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. At gumagawa ka pa ng dahilan tungkol sa pagkawala ng memorya. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan kailanman. Sulwok Sue. Kung handa kang makipaghiwalay ngayon, kaya kong kalimutan ang nakaraan at pakasalan ka muli. Ang pakasalan ka ito ba ay dapat magbigay ng karangalan sa ating mga ninuno o magkaroon ng immortalidad? Sa pagkakaalala ko, ang pamilya Gu ay walang trono na mamamana, di ba? Luwakswe. Luwakswe. Gu Tingye. Isang pulubi. Mas magaling ako sa kanya sa lahat ng aspeto. Paalalahanan kita muli? Dapat mo akong tawaging tiya ngayon. Mahal kong pamangkin. Suluog Sue, huwag kang walang utang na loob. Sabihin ko sa iyo, pagsisisihan mo ito. Galit na galit ka. Sa tingin ko, ikaw ang magsisisi. Malamang hindi mo pa alam Gutingye. Noong gabing namatay ang kanyang ina, nagparty siya. Wala ka talagang alam tungkol sa kanya. Kilala ba kita? Isang lalaking kumidnap sa sarili niyang anak at may kapal pa ng mukha na pakasalan ako? Pero itong batang makulit, siya ay palaging pabigat. Ang pagkakaroon niya sa paligid ay pabigat din para sa iyo. Tinutulungan kitang gumaan ang iyong pasanin. Guyan, talagang minaliit kita. Para sabihin ng ganyan, talaga namang bastos ka. Yung Gutingge, hindi naman siya mas mahusay kaysa sa akin, di ba? Kung handa kang makipaghiwalay ngayon, mabibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Si Gutingye ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa iyo. 10,000 beses na mas mahusay. At tungkol sa sinabi mo, si Tingye ay pinagtangkaan. Ang daddy ko ay hindi ganoon klaseng tao. Hindi ko inakala. Ang mga maniniwala sa akin sa huli ay 2 estranghero. Talagang hindi mo mahuhusgahan ng mga tao, di ba? Sabihin ko sa iyo, magkakaroon ka ng mahirap na panahon sa hinaharap. Isang marahas na lalaking tulad mo ay hindi karapat-dapat sa mami ko. Ang daddy ko ay mas mahusay kaysa sa iyo. Ikaw na batang makulit, nilait-lait mo ako? Umuwi na tayo. Si, Gutingye, hintayin mo lang. Amo, ang tagapamahala ng sangay ay nasa Yueting Club ngayong gabi para magulat sa iyo. Nakuha ko. Honey, nakalimutan kong may naiwan ako. Kailangan ko munang bumalik sa lumang bahay. sige. Umalis ka at bumalik ka agad. Sige. Amo. Ang iyong custom-tailored suit mula sa Paris ay nasa likod ng sasakyan. Ayos, tara na. Opo. Kumusta, Ginoong Liu? Anong meron? So Luweso, ngayong gabi, ikaw at ako, pupunta sa Yuting Club para magulat kay CEO Nom Tuan. Ang CEO ay nasa room 302. Mr. Liu, sobrang gabi na, kailangan ko paalagaan ang mga bata sa bahay. Paano kung magpadala ka na lang ng lalaking kasamahan? Tinawag kita dahil pinahahalagahan kita. Kung hindi ka pupunta, huwag ka nang bumalik. Kakalish lang ni Gutingya. Hindi ligtas si Chen Chen na mag-isa sa bahay. Baka dapat kong isama si Chen Chen at sabay na pumunta. Tara na. Chen Chen, binigyan ka ni Mami ng kwarto. Dito ka lang at huwag tumakbo. Pupunta si Mami sa room 302 para pag-usapan ng trabaho. Susundan kita mamaya, okay? Isang babae na mag-isa sa gabi ay masyadong delikado. Gusto ni Chen Chen na protektahan si Mommy. Mabilis maglakad si Mommy. Hindi ko mahanap si Mommy. Saan nanggaling ang batang ito na ligaw?
Ito ay isang mamahaling club. Ikaw, munting pulubi, paano ka nakapasok? Hindi ako batang ligaw. Sumama ako sa mami ko. Ang club namin ay para lang sa mga bilyonaryong kliyente. Sino ang mommy mo? Hindi ang mami ko pumunta rin dito para sa negosyo. Nandito lang siya. Sigurado ako siya ay isang hostess. Isang babaeng binabayaran para uminom kasama ang mayayaman. Huwag kang magsalita ng masama tungkol sa mami ko. Aray, ikaw, munting bastos, itatapon kita palabas. Bitawan mo ako. Ang daddy ko ay isang superhero. Hindi kanya hahayaan na gawin ito. Oh, talaga? Hayaan mo siyang dumating. Sa tingin ko, ikaw ay isang munting cutie na walang daddy. Huwag mong pag-usapan ng daddy ko. Ang daddy ko ay isang superhero. Ang daddy ko ay isang mahusay na manlalaban. Chen? Daddy, pumunta ka sa Yueting Club at iligtas mo ako. Isang masamang tao ang nambubuli sa akin. Buti na lang andito na ako sa club na ito. Kailangan kong hanapin si Chen. Nasaan ang CEO? Ang yabang mo kanina, di ba? Tinawag mo pa ang tatay mo. Sa tingin ko, nagsisinungaling ka talaga. Tigil. Tatay, siya ang nangapi sa akin. Sige, kulpihin mo siya. Ikaw pala ang tatay ng batang ito? Huwag mong isipin na dahil may kasama ka, may magbabago. Kahit na dumating ang buong pamilya mo. Mapapaalis ko pa rin kayong lahat. Mabuti. Gusto mong paalisin ang buong pamilya ko? Diba? Parang Superman ang tatay ko. Huwag kang masyadong mayabang. Hintayin mo lang. Tatawag ako ng backup. Uy, may tao! Anong nangyayari dito? Tagapamahala, ang mga taong ito ay gumagawa ng gulo sa ating club. Pwede bang tumawag ng seguridad at paalisin sila? Ikaw, gago ka. Ikaw ang dapat umalis. Anong ibig mong sabihin? Nasaktan mo ang ating amo. Kahit ibenta mo ang buong pamilya mo ng 100 beses, hindi mo kayang bayaran ang isang sampal mo sa anak niya. Naging bulag at hangal ako. Pakiusap, maging mapagbigay ka. Ang dakilang tao ay hindi nagtatanim ng galit sa maliit na tao. Patawarin mo ako. Sige mo siya. Narinig mo ba yon? Sibakin ka. Iimpake mo ang gamit mo at umalis ka na ngayon. Tatay, paano mo siya sisibakin? Kasi superhero si tatay. Lahat dapat makinig kay tatay. Gusto kong maging superhero na katulad ni tatay paglaki ko. Chen, bakit ka nandito mag-isa? Nasaan ang nanay mo? Nag-overtime si nanay. Tatay, dapat mong hanapin si nanay. May mga bastos na laro ng matatanda dito. Tagapamahala, bantayan mo ang bata. May hahanapin ako. Mr. Liu, Nakaganyan ka sa club? anong problema? Bago dumating ang CEO, magpalit ka ng damit. Mr. Liu, narito ako para magulat ng trabaho, hindi para magbenta ng katawan. Kung gusto mo ng promosyon, kailangan mong pasayahin ang iyong mga nakatataas. Bahagi rin yan ng trabaho mo. Tinatanggihan ko ang ganitong uri ng trabaho. Pasensya na, Mr. Liu. Uuwi na ako. So Luiso, inimbitahan kita dahil mataas ang tingin ko sa iyo. Huwag mong isipin na dahil regular ka ng empleyado, ayos na ang lahat. Maraming tao ang gusto ng trabahong ito. Maaari kitang tanggalin kahit kailan. Kailangan ko ang trabahong ito para suportahan sina Guting Ye at Chen. Hindi ako pwedeng matanggal. See? Magpapalit na ako ng damit ngayon. Ganyan dapat. Saan pumunta lahat? Hindi, ipatingin sa tagapamahala ang mga video ng pagbabantay. Oy, Pangulo, narito ka pala. Maupo ka. Tapusin muna natin ang report sa trabaho. Saka tayo hahanap kay Luok Sue. Pasensya na at pinaghintay kita. Simulan na natin ang report. Huwag kang magmadali, Pangulo. Uminom ka muna. Oy, marami akong gagawin. Huwag mo na akong abalahin. Simulan na natin ang report.
Naiintindihan ko. Ang isang katulad mo, tiyak na puno ang schedule. Pero huwag kang mag-alala, ang inihanda ko para sa'yo ay hindi naman masama kumpara sa ibang lugar. Hehe. Ano ang inihanda mo? Nagpalit na ang mga staff. Makikita mo sa saglit lang. Marami akong gagawin. Wala akong oras maghintay dito kasama ka. Iwanan na natin ang report para sa susunod. Hoy, teka, Pangulo, mabilis lang ito. Ito ay isang sorpresa na inihanda naming mga staff para sa'yo. Ang tagal naman magbihis. Oy, darating na sila. Ang sorpresa ay talaga ang asawa ko. Presidente, ito ang pinakamagandang empleyado sa Sangay. Sa Sangay, Suluwezo. Siyempre, asawa ko siya, kaya siyempre maganda siya. Presidente, bakit nakamaskara ka? Medyo espesyal ang aking pagkatao. Ang mga ordinaryong empleyado ay hindi makikita ang totoo kong mukha. Ang mga mayayaman talaga ay maraming hinihingi. Hoy. Naiintindihan ko. Ang malaking negosyo ng pamilya mo. Dapat kang maging maingat, hindi maaaring ilantad ang iyong pribadong buhay. So, bilasan mo at pumunta ka doon. Kakaiba. Bakit parang pamilyar siya sa akin kapag tinitignan ko siya? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng presidente kanina at nakatitig ka pa rin sa kanya? Hoy, kung hindi siya nakamaskara, hindi ka ba magiging sabik na tumingin ng diretso sa kanyang mukha? Pasensya na. Itong matandang lalaki, paano siya nangahas na sumigaw sa asawa ko? Makukuha mo ang nararapat sa iyo. Pumunta ka at magbuhos ng inumin para sa presidente. Kaya ko namang magbuhos ng sarili ko. Talagang ikaw, ang nakatitig sa kanya, ang nagpagalit sa presidente. Ngayong gabi, ikaw, ay maglilingkod ng mabuti sa presidente. Para mabawi ang iyong pagkakamali. Ginoong Liu, may asawa na ako. Paano mo ako mahihiling na mag-entertain ng ibang lalaki? Ito ang presidente ng Longtron, na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Ilang babae, ang nangangarap ng lalaking tulad nito. Anong kinalaman nun sa akin? Isa lang ang asawa ko. So si Miss Su ay may asawa na pala. Anong klasing lalaki ang asawa mo na nagpapakatapat ka ng ganyan? Ang asawa ko ay guwapo at may kakayahan sa publiko at mahusay magluto sa bahay. Siya ay banayad at matiyaga sa mga bata. Lagi akong iniisip. Sa tingin ko walang mas mabuting lalaki sa mundong ito. Kaya ganyan kataas ang tingin sa akin ni Luok Sue. Presidente, hindi mo alam ang buong kwento. Ang asawang iyon ni Su Luwezo ay halatang umaasa na lang. Nabubuhay siya sa kanya. Para siyang pulubi. Si Presidente Liu ay tila pamilyar sa background ng pamilya ng isang babaeng empleyado. Bali-balita lang. Kumpara sa iyo, Presidente, ang asawa ni Su Luwezo ay halos hindi tao. Nagsisinungaling ka. Ang asawa ko ay hindi kasing sama ng sinasabi mo. Tinatanggi mo pa ba? Alam ng lahat sa kumpanya na nag-asawa ka ng talunan. Tama na. Su Luwezo, tingnan mo ang ginawa mo. Ang pagbanggit mo sa walang kwenta mong asawa ay nagalit sa presidente. Humingi ka ng tawad sa presidente ngayon. Presidente Liu, ikaw dapat ang humingi ng tawad. Ha? Anong ibig mong sabihin, Presidente? Ginamit mo ang mga babaeng empleyado para suholan ang iyong mga nakatataas. Longchuan Group ay hindi tumatanggap ng pananakot sa empleyado o pakikilahok sa kalakalan ng laman. Sibakin ka. Presidente, pakiusap huwag. Lumabas ka na ngayon? O titiyakin kong hindi ka mabubuhay sa Longchuan? Salamat, Presidente. Walang anuman. Ang pagkakaroon ng ganoong empleyado bilang manedyer ay aking pagkakamali. Talagang matalino at makatarungan ka, Presidente. Presidente, kailangan ko nang sunduin ang anak ko, kaya aalis na ako. Si Daddy, bakit ka nakamask? Daddy? Chen, mali ang tao. Ito ang presidente namin. Hindi siya ang tatay mo. Hindi siya. Nago lang ako. Ah, ito ang anak mo? Ang cute! Opo, Presidente. Pasensya na. Hindi ako humingi ng pahintulot mo bago ko siya sunduin. Okay lang. Gusto mo rin ng mga bata, di ba, Presidente? Oo, gusto ko. Hindi ko inakala. Gusto mo pala ng mga bata ng ganito. Daddy, ano ang pinag-uusapan niyo ni Mommy? Bakit ka tinatawag ni Mommy na presidente? Sina Daddy at Mommy ay naglalaro ng dress-up game. Huwag mong sabihin kay Mommy, okay? Kung hindi, masisira ang rules natin. Naiintindihan ni Chen. Ito ay para lang kina Daddy at Mommy, ang kanilang laro.
Chen, ang talino mo! Ang paraan ng kanilang pag-uusap, parang sina Tingge at Chen. Ano ang pinag-uusapan niyong dalawa? Ito ay sa pagitan ko at ni Angko, isang sikreto. Hindi ko inaasahan na ganun ka mapagpasensya sa mga bata. Presidente, magiging magaling kang tatay. Pinupuri na naman ako ni Luoxue. Salamat. Chen, gabi na. Magpaalam ka kay Uncle. Tara na. Paalam, Angko. Ano iyon? Ginoo, ang pinakabagong balita. Ang bidding competition para sa Longchuan Group. Si Guyan ay sumasali rin. Sumasali rin siya? Tama. Ang pamilya Gu ay talagang agresibo sa pagkakataong ito. Determinado silang kunin ang proyekto. Ang walang kwentang pamilya Gu. Akala nila, makakakuha sila ng bahagi ng Longchuan Group na pie. Kahit hindi makakumpara ang pamilya Gu sa Longchuan, sa ibang mga kumpanya, sila pa rin ay isang leader. Sayang at nasa kamay ko na sila ngayon. Hindi ko siya hahayaang manalo sa bid. Gino, ngayon, dapat ba nating sugurin ang pamilya Gu? Siyempre, noong bata pa ako, si Gujen hindi pinalampas ang pagkakataong patumbahin ako. Para sa mana ng pamilya Gu, ang mag-amang iyon ay nanggulo sa akin ng maraming beses. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang ampon, Mr. Gu. Tiyak na nais ng matandang Panginoon na ikaw ay magmana ng negosyo ng pamilya Gu. Pantay ang trato ng tatay sa atin. Pero, iba ang tingin ni Gujen. Sa halip na hintayin siyang kumilos, mas gusto ko nang manguna, magbigay ng utos. Walang bid mula sa pamilya Gu ang dapat aprubahan. Opo, Ginoo. Tatay, inaapi ka ba? Ang tatay ay isang superhero. Paano siya maaapi? Pero malinaw kong narinig sabi mo binuli ka ni Tito Gujen. Anong pang-aapi? Wala. Si Chen ay naguulat ng balita. Si Daddy ay isang superhero. Ako ang nambubulas ng iba. Walang nambubulas sa akin. Bakit malungkot ang mukha mo? Uy, ang kumpanya ay sasali sa bidding conference na inorganisa ng grupo? Hindi ako nasisiyahan sa aking bid proposal? Si Luoxue ay sasali rin. Nasaan ang problema? Tingnan ko. Tamang-tama, para tulungan ang asawa ko na manalo sa proyekto. Marunong ka bang magsulat ng bid proposal? Ano ang mahirap doon? Nagmamayabang ka. Sige, magpustahan tayo. Kung maisulat ko ito, hahalikan mo ako. Paano kung hindi mo ito maisulat? Hahalikan kita. Kaya kahit anong mangyari, ako ang talo. Gusto mo lang akong samantalahin. Sige, pustahan na. Anyway, si Gutingge ay hindi kailanman makakasulat niyan. Paano mo nasulat ang perpektong bid proposal? Natutunan ko ito noong nag-aaral sa ibang bansa. Dahil ang Longchuan Group ay ang kumpanya na aking itinatag. Siyempre alam ko kung ano ang gusto nila. Alam ko na si Daddy ang pinakamahusay. Ang pamilya mong Gu ay walang paningin. Paano nila pinalayas ang isang business genius sa pamilya? Alam ko, sa mundong ito, ikaw at si Chen lang ang nagmamalasakit sa akin. Pero hindi ba natin dapat tuparin ang pangako kanina? Halik, Daddy at Mommy, halik! Ang pustahan ay pustahan? Halik lang naman. Ano ang mahirap doon? Naghahalikan si Daddy at Mommy. Ihatid mo ako dito. Bawal pumasok ang mga hindi autorisado. Sige, huwag kang kabahan. Relax lang. Nakuha ko. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Oy, Su Luoxue, nandito ka rin para sa bidding? Kung pwedeng sumali ang pamilya Gu, bakit hindi ako? Lalo na't kami ay sangay ng Longchuan Group. Sa kakayahan mo? Anong karapatan mong makipagkompetensya sa pamilya Gu? Sinasabi ko sa iyo ngayon, Ikaw na talunan? hindi ka man lang makakapasa sa bidding. Si Luox ang panalo. Ako ang talunan? Gu Tingye? Mas mabuting intindihin mo ito. Ikaw ang pinalaya sa ibang bansa na parang talunan. Siya ang tiyuhin mo. Guyan? Ganyan mo ba tratuhin ang nakatatanda? Karapat dapat ba siyang maging nakatatanda ko?
Dahil wala na si Lolo, ako, Guyan, hindi kailanman yuyuko sa isang walang kwentang basura. Guyan, hindi pa nagsisimula ang bidding. Bakit ka nagmamayabang? Hindi mo pa nga alam ang lakas ng pamilya Gu. Sige, gusto mong sumali? Suluok Shwe? Dudurugin kita. Hindi sigurado yan. Guyan, titingnan na lang natin. Si. Mahal, huwag kang mag-alala. Tiyak na mananalo ako para sa iyo. Kaya para sa akin ginawa ni Luox, nagsusumikap ng todo. Salamat, mahal. Tuloy ka na. Lahat, maupo na po kayo. Ang ating pulong ng pag-aalok ay malapit nang magsimula. Lahat ng narito ay mga nangungunang manlalaro sa industriya. Paano ka makakapantay sa kanila? Kung kaya ko o hindi, malalaman lang natin pagkatapos subukan. Pamangkin? Mas mabuti pang alalahanin mo ang sarili mo? Ikaw? Lahat ng mga alok ay naipadala na sa mga hurado. Ngayon, pakiusap, batiin natin ang tagapag-alok na si Guyan sa entablado. Kamusta sa lahat? Ako si Guyan, pangkalahatang tagapamahala ng Gu Group. Ito ang aking alok. Ito pala ang Gu Group na hiniling ng tagapangulo na paboran natin. Ang kanilang alok ay walang natatangi at ang presyo ay napakataas. Talagang nakakasuka. Ito ang alok ng Gu Group. Paano mo nasabi iyon? Wala akong pakialam kung Gu Group ka o Zo Group, sa Longchuan Group, lahat ay kailangang yumuko. Kung hindi maganda, hindi maganda. Susunod. Kahit ang alok ng Gu Group ay tinanggihan, gusto kong makita kung paano magmukhang tanga si Suluok Shwe. Lahat, tingnan po ninyo. Ito ang aking alok. Hindi pa ako nakakita ng ganito kahanga-hangang alok sa loob ng maraming taon. Kung ikukumpara sa alok ng ibang kumpanya, ito ay nasa ibang antas. Mukhang ang mananalo ngayong taon ay hindi iba kundi si MS Su. Hindi ko siya hahayaang manalo. Isang babaeng sinungaling na tulad niya hindi maaaring magkaroon ng magandang alok. Ang babaeng iyan ay sinungaling kaya hindi katanggap-tanggap ang kanyang bid. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba ito dahil hindi ka nanalo sa bid at nagseselos ka? Selos? Nakakatawa. Paano ako magseselos? Isang taong hindi man lang nakapag, kolehiyo, isang hamak. Paanong may ganyang tao na nagbid? Ano? Hindi siya nagkolehiyo. Natatalo ako sa isang. May mababang pinag-aralan, ang proseso ng bidding na ito. Tila may pandaraya, di ba? Guardia. Ano ang antas ng edukasyon ni Suluok Shwe? Suriin. Ulat mga hurado, kakatingin ko lang sa academic database. Si Miss Suluok Shwe ay huminto sa unang taon. Ha, ano? Huminto sa unang taon? Ano to? Isang taong hindi man lang nakatapos ng kolehiyo, anong kakayahan meron siya? Hinihiling ko na bawiin ang kanyang bid. Bawin! 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 Hindi mo maaaring ipagkait ang aking kakayahan dahil lang sa aking edukasyon. Pinag-aaralan ko ang bid araw-araw, gumigising hanggang madaling araw. Ang kalidad ng aking bid ay nakikita naman ng lahat. Kung ganun ka nagsusumikap, bakit ka huminto noon? Dahil ba mababa ang grado mo at pinaalis ka? Noon, dahil nabuntis ako, kaya ako huminto. Walang kinalaman sa kakayahan. Si Suluok Shwe, napakabata, nabuntis nang wala sa kasal. Isang babaeng may ganyang magulong personal na buhay, mahirap paniwalaan na siya ay magsusumikap sa tamang paraan. Nakakita na ako ng mga babaeng tulad niya. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala na natalo ako sa isang babae na hindi man lang nakatapos ng pag-aaral. Ito ay bidding conference, hindi pagsusulit. Tinitingnan lang namin ang mga bid, hindi ang edukasyon. Paano kung sabihin ko na peke ang bid ni Suluok Shwe? Sinasabi mo bang kinopya ang panukala ni Suluok Shwe? Kalokohan? Ako mismo ang sumulat ng panukalang iyan. Ang pagsasabi niyan ay may kahihinatnan sa batas. Kung walang matibay na ebidensya, hindi mo basta masasabi iyan. Ang mga numero sa panukala ni Suluok Shwe ay tumutugma sa panloob na mga aprobadong presyo ng Longchuan Group. Eksakto, tiyak na siya ay nakipagsabuatan sa isang tagaloob ng maaga. Alam ko na hindi ganoon kasimple. Mandaya talaga siya. Gaya ng inaasahan, ang magagandang babae ay may kanikanyang paraan. Tiyak na naakit niya ang isang tao sa loob. Ako ang gumawa ng mga presyong iyan sa pamamagitan ng pagbabudget. Huwag mo akong siraan. Ang sinabi ni Miss Su ay may katuturan. Kailangan itong imbestigahan. Hindi na kailangan ng investigasyon. Ang gulo ng personal niyang buhay. Tiyak na naakit niya ang ilang lalaki para sumulat ng panukala para sa kanya. Ang aking panukala, ay nakita lamang ni Gutingge. Paano naman si Gutingge? Makakonekta sa Longchuan Group. Ang aking panukala
ay nakita lamang ng asawa ko, pero siya ay isang asawang lalaki na nasa bahay. Talagang hindi niya alam ang tungkol dito. Ginagamit mo pa rin ang asawa mo bilang pananggalang? Wala sa mga lumalabas sa bibig mo. Ay totoo. Hukom, kung hindi mo diskwalipikahin ang kanyang panukala, mayroon akong lahat ng dahilan upang maniwala. Na ikaw at si Sulu Okswe ay may relasyon. Tapat tayo. Tanggalin ang kanyang panukala? Hindi kwalipikado. Hindi kwalipikado. Hindi kwalipikado. Hindi Hindi kwalipikado. kwalipikado. Hindi mo lang matanggap, na, ang isang taong mas mababa ang pinag-aralan kaysa sa iyo. Isang mahinang babae ay mas mahusay kaysa sa iyo. Anong tagaloob? Personal na buhay? Isa lamang itong paratang. Na, inilagay mo sa akin. Iyon lang. Paano mo nagawang guluhin ang asawa ko? Assistant Lee, kumarap ka ng paraan, bilis! Siya. Suluokswe, naasar ka ha? Nahuli ang pandaraya mo sa bid. Ngayon galit ka? Uulitin ko. Hindi ako nandaya. Itong bid, salita sa salita, tiny pico ito. Tingnan mo, may naniniwala ba sa'yo? Hindi ka man lang nakatapos ng kolehiyo. Buntis bago ikasal, hirap na sa diaper. Paano ka nagkaka-enerhiya para mag-research ng bid? Inaatake mo na ako ngayon? Hindi mo rin naman makukuha ang partnership sa Longchuan headquarters. Hindi ako matatakot sa mga pag-aalinlangan mo. Tama na. Tigilan mo na ang pagpapanggap na inspirasyon. Manloloko ka. Anong karapatan mo na tumayo dito at sumali sa atin sa bid? Umalis ka? Umalis ka? Isang tao ang nagsabing umalis ka. Dahilan niya iyon. Maraming tao ang nagsabing umalis ka. Hindi ka ba dapat tumingin sa sarili mo? Tigilan na ang pagtatalo. Dumating na ang CEO ng Longchuan. Diyos ko! Ang kumokontrol sa kayamanan ng mundo, ang CEO ng Longchuan, talagang pumunta sa ating maliit na venue. Maswerteng makita, ang CEO ng Longchuan ay hindi nasayang ang araw. Bakit gustong-gusto ng presidente magsuot ng maskara? Presidente, hindi ko akalaing ikaw ay personal na dadalo sa bid. Dumating ka sa tamang oras. Itong si Suluokswe, nandaya sa bid. Sana ay i-disqualify mo siya mula sa kompetisyon. Ibalik ang pagiging patas sa lahat. Tama. Umaasa kami na ang presidente ay magbibigay sa amin ng katarungan. Nagsisinungaling sila. Hindi ako nandaya. Sa harap ng presidente, hindi ka pa rin magsasabi ng totoo? Iiyak ka mamaya? Paano mo nalaman na ang kanyang bid ay daya? Bakit ang boses ng presidente ng Longchuan ay masyadong katulad ng asawa ko? Hindi man lang siya nakatapos ng kolehiyo. Walang paraan na makakasulat siya ng napakagandang bid. At ang datos sa kanyang bid at sa Longchuan Group ay malaki ang pagkakatulad. Presidente, ang bid ko ay walang kinalaman sa aking personal na karanasan sa buhay? Kaya, ikaw ay dahil sa ilang hindi nauugnay na dahilan sinasabi na nandaya siya? Presidente, paano ito magiging hindi nauugnay na dahilan? Ito ay matibay na ebidensya. Ilang numero lamang. Sino man na nagbigay ng kaunting pansin sa aking Longchuan Group ay maaaring naisip ang mga iyon. Tungkol sa edukasyon, naalala ko tayo ay nakikipagkumpitensya sa bid. Hindi diploma. Pero siya, tama na ang pero. Dahil pinaghihinalaan mo ang isang tao ng pandaraya, ngunit walang ebidensya para sa katarungan. Hayaan ang kompetisyon na magpatuloy. Gusto kong makita kung sino ang mas may kakayahan. Presidente, paano mo gustong makipagkumpitensya? Magbibigay ako ng paksa sa mismo. Ang mga kalahok ay susulat ng bid sa lugar. Boto tayo para magpasya kung sino ang mananalo sa bid. Bobotohan natin kung sino ang mananalo sa bid. Pero ang proposal ng bid kasama ang oras ng paghahanda ay umaabot ng hindi bababa sa 3 buwan. Bibigyan kita ng 30 minuto lang. Kung sasali ka. Bahala ka. 30 minuto? Paano namin matatapos ang bid sa ganoong oras? Ako ay out? Walang paraan na may makakagawa niyan. Isama mo na rin ako sa hindi sasali. At ikaw, Miss Sue? Sasali ako. Gusto kong malaman ng lahat na ako mismo ang sumulat ng bid. Hinahanap mo yan. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin sa loob ng ilang minuto. Dahil lang hindi mo kaya, hindi ibig sabihin ay hindi rin kaya ng iba. Huwag mong husgahan ang iba batay sa iyong kakayahan. Sino ang tinatawag mong walang kakayahan? Ulitin mo yan. Hamon kita. Dahil napakatapang ni Mr. Gu, itago mo na lang para sa kompetisyon at ipakita mo sa amin. Sige, maglaban tayo. Suluokswe, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Mga kalahok, pumunta na kayo sa inyong mga posisyon. Opisyal na nagsisimula ang kompetisyon. Hindi ko pwedeng hayaan si Suluokswe na manalo. Kung ang kanyang bid ay nanguna muli, babalatan ako ng buhay ng tatay ko. Kukuha ako ng tubig.
Backup ng Pangulo. Bakit parang pamilyar ito? Miss Su, okay ka lang ba? Tigilan mo na ang sobrang pag-iisip, Suluok Su. Ikaw ay isang babaeng may asawa. Ayos lang ako. Salamat, Pangulo. Miss Su, wala ka talagang hiya. Pangahas ka bang mangakit sa Pangulo? Hindi ka natututo. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti, ha? Ikaw ang nagtapon ng kape sa akin. Tinulungan ako ng Pangulo. Hindi pa alam ng Pangulo na may asawa ka na, di ba? Naghahanap ka ba ng sugar daddy? Kahit ang asawa mong pulubi ay makikinabang din? Ikaw? Mr. Gu, Kung may ginawa kang mali, humingi ka muna ng tawad. sa halip na magtapon ng kape at saka siraan siya, Dahil nagsalita na ang Pangulo, mag-aalok ako ng atubili. Miss Su, pasensya na talaga. Nanginginig ang kamay ko at natapon ng kape. Tinakot ba kita? Gu, yan! Sinadya mo yan! Isang tasa lang naman ng kape. Hindi ka naman nasaktan. Talaga kang hindi marunong makisama. oh hindi. Salamat. Ang computer ko, Anong nangyayari? kanina lang ayos pa. Siguro itong tasa ng kape. Gu, yan! Dahil lahat ito sa'yo. Ano naman kung ako? Nasira ang computer. Baka dapat kang umalis sa kompetisyon. Katatapos ko lang ng bid. Walang paraan na aalis ako. Di ayusin mo ang computer. Sa tingin ko, hindi mo kaya yan. Mukhang ako ang mananalo sa bid. Gu, yan! Ito ba ang paraan ng pamilya Gu sa negosyo? Gamit ang mga tusong paraan para makipagkompetensya. Isipin mo kung ano ang gusto mo. Gayunpaman, Mr. CEO at mga hukom, dapat pa rin ninyong tingnan ang bid ko. Sa tingin mo ba bulag ako? Sa tingin mo ba bulag ako? Mr. CEO, anong ginagawa mo? Mr. CEO, anong ginagawa mo? Naniniwala ako sa pagiging patas. Sinadya mong sirain ang computer ni Suluok Sue. Kaya magbabayad ka gamit ang iyong mga kamay. Bahagi ako ng Gu Group. Kahit na ikaw ay Long Chuan Group, hindi mo magagawa ang kahit anong gusto mo. Tanggapin ang parusa o si Suluok Sue ang mananalo. Pumili ng isa. Dapat kong makuha ang kontrata ng Long Chuan, nasira ang computer ni Suluok Sue. Kailangan ko lang magtiis. See? Paano mo naggawa ito sa kanya? Ibinuhos mo ito gamit ang iyong kamay. Kaya, nangahas kang hawakan ng asawa ko? Pipinsalain kita, kahit na sa pinakamaliit. Pambubuli sa mahihina, panliligalig sa isang babae. Ang parusang ito ay higit pa sa makatarungan. Para sa isang walang kwenta tulad niya, hindi mo kailangang pumunta ng ganito kalayo. Palagi akong pinagtatanggol ng CEO. Hindi ko pwedeng hayaan na lumala ang sitwasyon dahil sa akin. CEO, hindi siya karapat-dapat sa iyong pagsisikap. Inaamin ko na natalo ako sa bid. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Nagsumikap ka ng husto sa bid na iyon para patunayan ang iyong sarili. Paano mo basta-basta susuko? Pero hindi bumubukas ang laptop ko. Nasira lang bigla. Mukhang ang Gu Group lang ang angkop para dito. Hindi ako ganon kasigurado. Hindi sira ang laptop. Talaga? Kaya kong ayusin. Ayan, Nandito pa ang bid ko. Salamat, CEO. walang anuman. Lahat, pakitingnan ng screen. Kaya ito pala isang hindi pagkakaintindihan. Ang bid ni MS, so ay talagang kahanga-hanga. Seryoso, siya ay nangunguna sa iba. Ipinapahayag ko na ang nanalo ay Suluok Sue. Kung hindi mo man lang magawa ito ng tama, bakit pa kita pinapanatili? Mas mabuti pa ang mag-alaga ng aso. Tatay, paano ko malalaman?
ang presidente ng makapangyarihang Longchuan Group ay talagang tutulong sa babaeng si Su Luoxue. Kung hindi sana inayos ng presidente ang kanyang computer, ang alok na ito ay magiging atin na sana. Sinabi ko na tanga ka at talagang wala kang utak. Naglalaro ng laro sa harap mismo ng presidente. Ang alok ay maaaring napunta sa pamilya Gu? Imposible. Oy, kumusta, Ginoong Presidente? Ako ang ama ng walang kwentang anak na ito. Si Guyan ay nagpapakabata lang kanina. Patawarin mo po ang kanyang pagkakamali. Patawarin mo po siya. Gujen, wala kang ideya na ang taong pinagsisilbihan mo ngayon ay ang nakababata mong kapatid na lagi mong hinahamak. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko. Ang isang taong nangangailangan ng kanyang ama na humingi ng tawad para sa kanya, ang iyong anak. Ay talagang isang sayang. Siya ay walang kwenta. Guyan, bilisan mo at humingi ka ng tawad. Tatay, ako ang tinamaan. Pinalo ka ng presidente ay may dahilan siya. Ang usapin ngayon ay kasalanan mo. Ang anak mong ito ay tanga at walang utak. Hindi man lang mapamahalaan ang kumpanya. Sa tingin ko, Ginoong Gu, mas mabuti pang magkaroon ka ng isa pang anak. Ikaw? Tama ang presidente. Madumi ang sapatos mo. Hayaan mong punasan ko sila para sa iyo. Paalam, Hinoong Presidente. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makipagtrabaho sa Longchuan. Bihira lang makita si Gu Tingge, ang nakatatandang kapatid na ito, na nagpapakatanga. Sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Ano ang nangyayari? Naku, Tama ba ang narinig ko? Ang ringtone ng CEO. Bakit pareho kay Gu Tingge? Hindi sagutin ang tawag. O umuwi at sabihin sa kanya ng harapan. muntik na tayong mahuli. Hindi ko inaasahan na ang CEO ng Longchuan ay babaliwalain lang siya. Tapos si Gu Jen ay nahulog ng husto. Mukhang si Gujen at Guyan ang kanilang pagiging mapanira ay hindi magbabago. Wala kang ideya kung gaano kagwapo si CEO Longchuan ngayon. Paano? Ngayong araw na ako ay inakusahan ng pandaraya sa bid, siya ay tumulong at binigyan ako ng katarungan. Inayos din niya ang aking computer at nakuhang muli ang bid documents. Kung hindi, hindi ko sana nakuha ang kontrata. Sa aking puso, siya ay isang bayani. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng mataas na opinyon sa paningin ni Luoxue. Hindi mo ba gusto ang isang lalaking tulad ni CEO Longchuan, di ba? Isang lalaking tulad niya? Sino bang hindi magkakagusto sa kanya? Siya ay pangarap ng bilyon-bilyong babae sa Longchuan. Hay, alam ko na. Isang house husband tulad ko ay iiwan din maaga o huli. Gu Tingge, para sa pamilyang ito, ay nagbigay ng sobra. Paano ko siya bibiguin? Paano ko? Ikaw ang asawa ko magpakailanman. Okay lang ba iyon? Sinabi ko sa iyo noon pa, ang pakasalan ka, ako ang bahala sa iyo. Sagutin mo ang telepono. Kumusta? Ginoo, may balita kami tungkol sa nangyari noon. Mahal, magpapalit lang ako ng damit. Kailangan kong lumabas saglit. Siya. Ginoo, may balita kami tungkol sa usaping iyon noon. Sabihin mo na. Sinuri ko ang mga medical records noon at natuklasan ko, bago pumanaw ang matandang babae, siya ay tinurukan ng ibang gamot. Matagal ko nang pinaghihinalaan na ang pagkamatay ng aking ina ay hindi natural. Tama, ang matandang babae noong una, maaaring nailigtas, ngunit dahil siya ay tinurukan ng ibang gamot, siya ay nagkasakit ng malubha at namatay. Sino ang gumawa? Ito ay ang iyong nakatatandang kapatid, Gu Jen. Matagal ko na siyang pinaghihinalaan. Ngunit, wala akong makitang ebidensya. Sa katunayan, noon, ikaw ay nilasing. Din ng sina Gu Jen at Guyan ang mag-amang nagplano nito. Ang layunin ay upang sisirain ang matandang babae, gagalit ang matandang master, at mawawalan ka ng mana. Sa kasamaang palad, bumalik na ako ngayon. At babawiin ko ang lahat ng sa akin. Gayunpaman, ang singsing ay hindi pa natatagpuan. Ang singsing na iyon ay dapat nasa babae noong gabing iyon. Nalaman mo na ba kung sino ang babae noong gabing iyon? Ulat, Ginoo. Nagsisiyasat pa ako.
sa lalong madaling panahon. Kailangan kong mabawi agad ang pag-aari ng aking ina. Opo, Ginoo. Ginoo, dapat ba tayong tumawag muna ng pulis at ipaaresto ang mga Gu? Ang pagtawag ng pulis ay masyadong madali. Pipilitin ko silang mawala ang Gu Corporation gamit ang kanilang sariling mga kamay upang ipaghiganti ang aking ina. Ginoo, ano ang susunod nating gagawin? Hoy, Lee, nandito sa club para sa negosyo? Hindi eksakto. Binigyan ako ng CEO ng gawain. Pinadala niya ako dito para maghanap ng mga bagong proyekto at mga potensyal na kasosyo. Kung ikaw mismo ang pumunta, malaking bagay yan. Kailangan kong sakupin ang pagkakataong ito para patunayan ang sarili ko sa aking ama. Special Assistant Lee, anong proyekto yan? Posible bang kasali ang Gu Group? Sasabihin ko sa iyo ng direkta, ito ay isang bagong venture ng Longchuan Group. Ang return rate ay kasing taas ng 500%. 500%? Tama yan. Ito ang magiging key project ng Longchuan Group sa susunod na ilang taon. Special Assistant Lee, pakiusap. Siguraduhin na makasali ang Gu Group dito. Ang Gu Group ay isang kilalang kumpanya. Hindi kita makakalimutan. Steg. Hahaha. Special Assistant Lee, kukunin ko na iyon bilang iyong oo. Mr. Gu, mangyaring maghintay ng balita sa bahay. Ingat. Sa lakas ng Gu Group, tiyak na tayo ay mapipili ng Longchuan Group. Su Luoxue, sa hindi pagpapakasal sa akin, titiyakin ko na magsisisi ka. Tingye. Guyan, anong ginagawa mo sa gabing ito? Su Luoxue, malapit na akong yumaman. Nakabit na ako sa Longchuan Group. Malapit na akong sumabog. Kung hiwalayan mo ako ngayon, hindi pa huli. Baka isaalang-alang ko na gawin kitang kerida. Kung may sakit ka, pumunta ka sa ospital. Bakit mo ginugulo ang katahimikan sa oras na ito? Walang utang na loob na babaeng hayop. Kukunin kita ngayon din. Ay! Ikinakasya mo bang hawakan ng asawa ko? Batay ka! Mommy, okay ka lang? Okay lang si Mommy. Sinaktan mo ako? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Alam mo ba kung sino ako? Ipapakita ko sa iyo kung sino ako. Mahal, madugo, huwag mong hayaang makita ng bata. Hindi ka nagbabago. Pumapasok ka sa bahay ko, ginugulo mo ang asawa ko. Sa iyong ugali, ang Gu Corporation ay masisira ng dalawa sa inyo. Gu Tingye, sinaktan mo ako? Ako ang pamangkin mo? Alam mo na tito mo ako, kaya tawagin mo akong tito. Kung mahuli kita na ginugulo ang pamilya ko ulit, bubugbugin kita sa tuwing makikita kita. Magiging okay ba si Tingye? Huwag kang mag-alala, Mommy. Si Daddy ay superhero. Talagang matatalo niya ang mga masasama. Hindi. Kailangan kong pumunta at tingnan. Mahal, ang galing mo. Daddy, ang cool mo. Pero, ano ang gagawin natin sa kanya? Hindi natin siya pwedeng iwan dito. Itapon siya sa basura. Basura. Nasa basura siya dapat. Magandang ideya. Daddy, Mommy, tulungan ko kayo. See ya. Daddy, Mommy, uwi na tayo. Tara na. Ang baho. Ang baho. Ang baho. Paano natutulog ang taong ito sa tambak ng basura? Diyos ko. Bobo ba ito? Baka galing sa mental hospital. Nakatakas. Bilis, mag-picture. I-post mo sa Moments para itanong. Tigilan nyo na ang pagpicture. Umalis kayo. Tara na, tara na. Guyan, kahit hindi kayo nagpakasal ni Luoxue, pero sa puso ko, ikaw pa rin ang tunay kong manugang. Ngayong gabi, sa piging ng pamilya Su, gusto kitang imbitahin. Kung may oras ka ba? Si Gu Tingye ay naglakas loob na saktan ako. Pagtitripan ko siya sa piging ng pamilya. Mas masahol pa sa itapon sa basurahan. 10,000 beses na mas masahol. Huwag kang mag-alala, Tito. Darating ako ng eksakto. Iiwan ko na sa iyo ang proyektong ito, Mr. Lee. Masarap. Alagaan mo po?
Hindi ba ito si Su Luozu na? Pulubing asawa. Ang lalaki talaga. Isang lalaking may edad na. Nasa bahay lang nag-aalaga ng bata araw-araw. Nagiging asawang lalaki na nasa bahay. Hindi ba sinabi kong ikaw lang ang pumunta? Bakit mo pa isinama itong dalawa? Tatay, si Tingye ay asawa ko. Si Chen Chen ay anak ko. Paano ko sila maiiwan? At dadalo mag-isa sa piging. Sobra na. May importanteng bisita tayo ngayon, kaya hindi na ako makikipag-usap ng marami sa inyo. Lumapit kayo at bumati. Guyan, Ginoong Gu dumating dahil sa iyo upang dumalo sa hapunan ng pamilya. Dapat mo siyang pasalamatan. tatay may asawa na ako. May asawa na akong lalaki. Inimbita mo si Guyan? Ano ang gusto mong gawin? Suluok Sue, maraming tao ang gustong mag-imbita kay Ginoong Gu, pero hindi man lang nila siya makuha. Eksakto. Kung hindi ka bulag noon na ipilit na makasama ang isang pulubi, ang aming pamilyang Su ay naging kamag-anak na ni Ginoong Gu noon pa man. Si Gu Tingye ang aking legal na asawa. Hindi siya ang pulubi na tinatawag ninyo sa kanya. Kung gusto ninyo si Guyan, kayo na mismo ang magpakasal sa kanya. Ano? Ikaw bastos na bata. Paano mo nagawang sumagot ng ganyan sa mga nakatatanda mo? Maagang namatay ang iyong ina. Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Tingnan mo ang walang kwenta mong asawa. Wala siyang pera, walang kapangyarihan. Ang kanyang katayuan sa inyong pamilyang Gu ay mas masahol pa sa aso. Paano siya makukumpara kay Ginoong Gu? Siya ay gwapo at marangal. Napakagwapo at kilalang kilala. Sa totoo lang, lagi kong hinahangaan si Luok Sue. Hindi tumigil sa pag-iisip sa kanya. Hindi ko lang inaasahan na lubos pala akong pinapahalagahan ni na Tio at Tia. Naku! Kaya ganun din ang nararamdaman ni Ginoong Gu. Sabi ko, bakit hindi ka mabilis na hiwalayan itong si Gu Tingye at makipagdiborsyo? At kasama ang ating Ginoong Gu, buhayin muli ang inyong dating pag-ibig. Suluok Sue, naririnig mo ba iyon? Bilisan mo at mag-toast kay Ginoong Gu. Ito ay isang napakagandang pagkakataon para magsimulang muli. Tama, haha. Ginoong Gu, Hindi ko siya tataasan. Ito ay mula sa bahay subasta. Isang purple clay teapot na napanalunan ko. Halaga ay 100,000,000. Bilang regalo para kay Tio. Naku! 100,000,000. Diyos ko! Hindi ko inakala na ganito kayaman si Ginoong Gu. Suluok Sue. Ano pang pinipili-pili mo? itong toast. Kailangan mong gawing gusto mo man o hindi. Inumin mo. Hindi ko iinumin. Ano ang ginagawa mo? Kunin mo. Hindi ako nagtataas ng baso. Bitawan mo ako! Wala kang kwentang palamunin sa pamilya Su namin. Wala kang karapatang magsalita. Ikaw, isama mo si Su Chen Chen at umalis na kayo dito. Tigilan mo na ang pagiging pabigat. Sino bang mag-aakalang ang isang purple clay teapot ay makakapagpabor sa pamilya Su? Anong pagkakataon? Ang dala ko ngayong pagkakataon ay isa ring purple clay teapot. Oy, Hoy! Magkapareho ang dalawang tipot. Anong nangyayari dito? Kaya isa sa kanila ay peke. Ang teapot ko ay ginawa ng hari ng mga teapot, si Master Zheng mismo. Gu Tingye. May dala ka bang mula sa tindahan ng ₱1 para ibigay kay Tio? Anong ibig mong sabihin? ha! Isa kang pulubi. Alam mo ba? Paano mo kayang bumili ng purple clay teapot? Sa palagay ko itong teapot mong sira-sira ay peke. Sa napakahalagang handaan ng pamilya ngayon, naglakas loob ka talagang magdala ng peking teapot para dayain kami. Talagang malas ka. Umalis ka na ngayon din. Ang akin ay totoo. Ang kanya ang Ang kakatuwa, kaya ni Master Gu na bumili ng kahit ano. Bakit pa siya mandadaya ng peke? Tiyak na natatakot siya na iiwan siya ni Su Luozu. Kaya nagdala siya ng peke para lokohin ang lahat. Pero hindi niya inasahan na ang totoo ay nasa kamay ni Master Gu. Mga ignorante kayong lahat. Hoy! Ikaw ang kausap ko. Hindi lang nagdala ng peking teapot. Nang-iinsulto ka pa rito. Ikaw! Umalis ka rito! Laya. Ang tipot ni Daddy ang totoo. Hindi nagsisinungaling si Daddy. Hoy, bastos kang bata. Sino ka para magsalita? Pakisamantalain mo ang pamilya ko? Totoo man o peke? Palapitin si Master Zheng para makita niya mismo. Talagang may kakayahan ka. Una, sinubukan mo kaming lokohin ng pekang palayok. At ngayon, idinamay mo pa si Master Zheng. Sulwok Sue, ang asawa mong ito, ang utak niya ay tuluyan ng luto. Alam ng lahat na si Master Zheng ay naglilingkod lang sa mga nangungunang bilyonaryo sa mundo. Si Master Zheng 2 taon na ang nakalipas pumirma sa Longchuan Group. Ngayon, naglilingkod lang siya sa presidente ng Longchuan Group. Kaya ko siyang makuha. Ikaw?
Haha, kaya mo siyang makuha? Luluhod ako at hihingi ng tawad. Huwag mong kakalimutan ang sinabi mo. Huwag kang magbago ng isip. Kung hindi mo siya makuha, Diborsyuhan mo agad si Su Luoxue. Wag! Gutingge, huwag kang maglaro. Paano naman tayo? makukuha si Master Zheng. Huwag kang mag-alala. May plano ako. Mga usapin ng lalaki, huwag makialam ang mga babae. Su Luoxue, sa tingin ko, mas mabuting umuwi ka na at mag-impake ng mga gamit mo. Sumama ka sa akin. Dapat mong isipin kung paano ka luluhod at hihingi ng tawad. Haha. Sa loob ng 1 minuto, mapapapunta ko si Master Zheng sa bahay ng mga Su. 1 minuto? 1 minuto? Kahit rocket hindi kaya. 30 segundo na lang. Gusto kong makita kung paano ka makalabas dito. 20, 19, 18, Gutingge, darating ba talaga si Master Zheng? 5. Diyos ko, nandito na si Master Zheng. Talagang si Master Zheng iyan. Diyos ko, nandito si Master Zheng. Haha, Master Zheng, anong dala mo rito? Kung may nag-imbita sa akin, syempre pupunta ako. Haha, si Gutingge ba talaga? Inimbita niya iyon? Sino ba talaga siya? Master Zheng, pakisuri ang 2 tipot na ito at alamin kung alin ang tunay. Ang pagkakagawa ay talagang pareho. Wala akong makita na pagkakaiba. Isang dekalidad na replika na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Siyempre, hindi mo makikita ang pagkakaiba. Gayunpaman, ang mga tipat na ginagawa ko kapag nilagyan ng tubig. May lilito na bulaklak ng plum sa ilalim. Ito ay upang maiwasan na may kumopya ng aking gawa. May tao ba? Magdala ng tubig? Ngayon, gagawin kong mawalan ng lahat si Gutingge. Mula ngayon, hindi na siya maglalakas loob na pumunta sa pamilya Su. Eto, pakiusap, haha. Uy, ano siya? Oh yeah, panalo si Daddy. Nasaan si Guyan? Gusto mo akong lumuhod at humingi ng tawad? Sa panaginip mo. Master Zheng, sigurado ka bang ikaw ang gumawa ng tipot na ito? Paano ko hindi makikilala ang tipat na ginawa ko? Gayunpaman, ang tipat na ito ay palaging nasa koleksyon ni President Long Chuan. Paano ito napunta rito ngayon? Gutingge, ano bang nangyayari sa iyo? Bakit mayroon kang tipot na nagkakahalaga ng 100 milyong yuan? Gutingge, anong problema mo? Paano ka nagkaroon ng mahalagang bagay? 100 milyong tsarera? Mahal, huwag kang magalit. Sasabihin ko sa'yo kapag nakauwi na tayo. Tay, kung kukunin mo ang tsarera na ito, simula ngayon, hindi mo na ako at si Gutingge ay magdiborsyo. Ang tsarerang ito ay malamang na isang bagay na itong pulubi ay sinuwerte at natagpuan. Ang pagkakuha ng 100 milyon ay hindi rin masama. Sige, titigil na ako sa pakikialam sa inyong dalawa. Gutingge, mas mabuting sabihin mo sa akin ang totoo. Mahal, sa totoo lang, peke ang tsarerang iyon. Peke? Tama. Ang tsarerang purple clay na iyon ay isa na pinulot ko sa tabing kalsada sa halagang 20 piso. Paano ka nangahas na imbitahan si Master Zheng? Hindi ka ba natatakot na malantad? Ang mga purple clay teapot ni Master Zheng ay lahat binili ng CEO ng Long Chuan. Napakakaunti ang nakarating sa mga auction house. Kahit na mayroon man, si Guyan ay hindi gugustuhin gumastos ng 100 milyon para bilhin muli ang isa. Kaya sa oras na iyon, malaki ang posibilidad na ang 2 tsarera ay peke. Paano naman si Master Zheng? Si Master Zheng ay palaging nakatuon sa paglaban sa mga peke. Sa tuwing may kumukuha ng kanyang mga tsarera at ipinapasa ang mga ito bilang kanyang gawa, siya ay maglalakbay ng malayo upang pumunta doon upang ipagtanggol ang kanyang reputasyon. Ganoon pala iyon. Kaya ang isang master tulad ni Zheng, na labis na nagmamalasakit sa orihinalidad, ay nagkamali pa rin ng isang bagay sa palengke para sa kanyang sariling gawa. Hindi ba iyon nakakadismaya para sa kanya? Okay lang.
Hanggat iniisip niya na totoo ito, hindi siya magagalit. Ate, siguradong ibabagsak ko si Gutingge. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mawawalan ng mukha sa piging ng pamilya Su. Ganoon lang ang kaya niya. Hanggat ang Gu Corporation ay nasa ating mga kamay pa rin, hindi niya magagawang ibalik ang mga bagay. Tay, dapat nating gawin ang Gu Corporation mas malaki at mas malakas. Kapag dumating ang panahon, siguradong gagawin nating ang talunan na si Gutingge, galit na dudura siya ng dugo. Tama ka. Bukas ay bibisitahin natin si Assistant Lee. Susubukan nating makuha ang proyekto para makipagtulungan sa Longchuan Group. G. Lee, ito ay para sa iyo. Sa totoo lang, Jigu, kung hindi dahil sa iyong mapagbigay na regalo, ang kontratang ito hindi darating sa iyo. Naiintindihan ko. Ang mga taong gustong mambola sa iyo, Lee, ay marami. Salamat, G. Lee, sa pagbibigay ng pagkakataon sa Gu Group. Hahaha. Mukhang talagang interesado ka sa pamumuhunan, Jigu. Kung ganoon, sa wakas ay maaari ko nang i-report pabalik sa CEO. Hoy G. Lee, tungkol naman sa proyektong ito, kailan namin makikita ang kita? Sa sandaling magkabisa ang kontrata at ang pera ay nakalagay na, makikita mo agad ang kita. Ayon sa kontratang ito, mas marami kang invest, mas malaki ang kita mo. Hey. Sa teorya, oo. Pagkatapos ng lahat, ang mga kumpanyang nakikipagsosyo sa Longchuan Group palaging kumikita ng walang panganib. Narinig ko na iyan. Kaya't mayroon akong ganoon tiwala sa Longchuan Group. Napagpasyahan ko na dagdagan ang aking pamumuhunan ng 50% mula sa orihinal na plano upang lalong palakasin ang Gu Group. Tay, kung dagdagan natin ang invest, maglulustay tayo ng pondo ng kumpanya. Ano ang dapat katakutan? Ang malalaking tagumpay ay hindi inaantana ang maliliit na bagay. Ha, mabuti. G, Gu, may tapang ka. Huwag mag-alala. Ginagarantiya ko na ikaw ay kikita ng walang panganib. Kasiyahan ang magnegosyo. G, Lee, hindi na kailangang ihatid kami. Ingat ka kung gayon. Oy, CEO. CEO, talagang may kakayahan ka. Nang walang ginagastos na pera, nakapaghulog ka ng malaking lambat. Ang isda ay kumagat na sa pain. Oras na para hilahin. Bigla kaming tinawag, mag-ama, sa isang pulong ng lupon? Anong nangyayari? May nag-report sa iyo ng paglustay, dahilan para masira ang cash flow ng kumpanya. Lahat ng proyekto ay natigil. Mr. Go, hindi yan personal mong pera. Pera yan ng Go Corporation. Bawat director ay may bahagi. Kung pupunan mo ang kakulangan ngayon, kalimutan na natin ang nakaraan. Kung hindi, sa korte tayo magkita. Oy, may ebidensya ka? Ang tatay ko at ako ay mga taong abala. Ebidensya? Ito ang ebidensya. Tay, may sumulat ng tip-off letter. Dahil nahuli na, aaminin ko na, ang pera ay ginamit sa pakikipagtulungan sa Longchuan Group sa isang proyekto. Kapag kumita tayo, lahat ay makakakuha ng dividends. Ang laki ng halaga, talaga bang kaya nating kumita ng ganoon kalaki? Ang pakikipagtulungan sa Longchuan Group hindi kailanman lugi. Para sigurado, dapat kang kumuha ng taga-Longchuan para tumstigo. Guyan, tawagan mo si Assistant Lee. Tay, hindi sumasagot si Assistant Lee. Hindi makontak, mukhang may kahina-hinala. Kung mawalan tayo ng 10 bilyon, tapos na ang kumpanya natin. Tawagan mo si Su Luoxue. Nagtatrabaho rin siya sa Longchuan. Siguradong alam niya. Hoy, Suluokswe, siguyan to. Huwag kang magbaba. Alam mo ba na ang Longchuan at Gu Corporation ay may proyektong may kita na higit 500%? Guyan, nababaliw ka na ba sa pera? Wala pang ganong proyekto ang Longchuan. Bakit ganon ang tanong ni Guyan? May problema kaya sa Gu Corporation? Kailangan kong alamin para kay Gutingge.
Gujen, kung hindi ka magbigay ng paliwanag ngayon, papauwiin ko kayong mag-ama, gumapang palabas dito. Tay, Lolo, nandito ka na. Matanda, hindi pwedeng dahil lang si Gujen ay anak mo takpan ng kanyang mga krimen. Malinaw na inilipat niya ang pera sa ibang bansa. Sa tingin niya, si Gu Tingay, ang sarili niyang anak na bumalik ay magdudulot sa kanya na mawala ang mana. Plano niyang kunin ang pera at tumakas. Ang tatay ko ay hindi ganoon kaawa-awa. Ang perang ito ay lahat ng ininvest sa mga proyekto ng Longchuan Group. Sa harap ng matanda, tigilan mo na ang pagsisinungaling. Marami kang ginawang tawag. Ang Longchuan Group ay walang pakialam sa'yo. Gujen, Inalis mo ang pondo ng kumpanya nang walang pahintulot na naging sanhi ng lahat ng shareholders nang hindi kinakailangang pagkalugi. Simula ngayon, suspendido ka. Ang posisyon ng CEO ng Gu Corporation ay kukunin ni Tingge. tatay, si Gutingge ay namumuhay ng masama. Wala siyang kakayahan na pamahalaan ang kumpanya. Oo, Lolo. Hindi natin pwedeng panoorin na masira ang Gu Corporation dahil sa kanya. makatuwiran iyon. Sa tingin ko, ang posisyon ng CEO ay dapat ibigay sa ibang tao. Guyan ay sinanay ko ng personal. Hayaan si Guyan na pansamantalang mamahala ng kumpanya para sa akin. Uy, walang karanasan si Tio. Mas mabuting ako na ang pumalit. Sino ang nagsabing wala akong karanasan? Presidente. Ito. Lee? Assistant Lee? Tinawag mo si Gu Tingge na presidente? Tama iyan. Ang presidente ay palaging namamahala ng buong Longchuan Group. Kinokontrol ang lifeline ng ekonomiya ng Eastern Hemisphere. Ikaw ang presidente ng Longchuan? Oh, kung gayon, malamang na inutusan mo si Assistant Lee na dayain kami. Tama ba, Gutingge? Ikaw ay. Kung hindi dahil sa kasakiman mo, paano ka nadaya? Guzen, ibalik ang para. Ang Gu Corporation ay masisira dahil sa iyo. Sino ang nagsabi sa iyong galitin si Gu Tingay? Kayo dalawang magkapatid ay nag-aaway at kami ang naghihirap. Kung ako ang pumalit sa Gu Corporation, kaya kong pawalang bisa ang kontrata sa Longchuan. Upang ang lahat ng direktor ang perang nawala sa inyo ay maibabalik sa inyong mga bulsa. Gutinge, seryoso ka ba? Siyempre. Si President Longchuan ang namamahala, maliit lang na Gu Corporation. Hindi ba iyon napakadali? Iiwan namin sa iyo, President. Hindi, tatay. Dahil si Gutingge ay may Longchuan, bakit kailangan mong kunin sa akin? At ibigay sa kanya ang Gu Corp. Tama. Hindi ito patas sa akin at sa tatay ko. Patas? Noong pinatay mo ang aking ina, naisip mo ba na maging patas sa akin? Ano? Ang sakit ng aking ina noong panahon na iyon ay malayo sa nakamamatay. Si Gujen ang nag-inject sa kanya ng ilegal na droga na nagdulot ng kanyang kamatayan. Ito ang kanyang account at ang mga tala ng transaksyon ng pagbili ng droga. Kaya, noon, ang aking asawa ay hindi namatay sa sakit dahil lahat ito sa aking anak na ampon na gawa. Tatay, hindi ganoon. Gutingge sinisiraan niya ako. Para makuha ang Gu Corp, gagawin niya ang lahat. Paninirang puri ba iyon? Kunin mo lang ang mga tala ng paggamot sa ospital at malalaman mo. Kahit na ang digital na tala ng paggamot ay binura mo, sa kabutihang palad, ang NARS ay nagtago ng sulat kamay na kopya. Chairman Gu, makikita mo mismo. Ikaw na walang utang na loob. At itinuring kita na parang sarili kong anak. Ito ba ang paraan ng pagbabayad mo sa akin? Tanggalin silang dalawa. Ayaw ko na silang makita. Lolo! Lolo! Ako ay inosente. Inosente ako. Ang bagay na ito ay may kinalaman kay Guyan rin. Hindi siya makakaligtas. Ang mga tagapagpatupad ng batas ay naghihintay na. Sama-sama tayong mag-imbestiga. Hindi, Lolo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Inosente ako. Wala akong kinalaman dito. Hoy! Anong ginagawa mo? Hoy! Hoy! Huwag! Hoy! Hoy! Huwag! Si President Longchuan ay talagang walang kinikilingan. At mapagbigay. Ang ating Gu Corpo ay naligtas. Ang pagkakaroon ng ganyang kakayahang tao upang pumalit sa Go Corp ay talagang isang karangalan para sa Go Corp. Kaya ikaw si President Longchuan? President Longchuan, tama ba? Naku, nabisto ang presidente. Anak, tungkol sa panloloko mo sa asawa mo, kailangan mong magpaliwanag ng maayos. Swertehin ka sana. Mahal, anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, paano ko makikita ang engrandeng palabas na ginawa mo? Gutingge, ang lalim pala ng tinatago mo ha? Nalinlang mo pa ako. Mahal, pakinggan mo ako. Ayoko nang marinig.
Uy, mahal, mahal, hindi naman, ako. Mahal? Wala akong choice kundi gawin ito. 5 taon na ang nakalipas, pinagbintangan ako. Biglang namatay ang nanay ko. Para malaman ang katotohanan, kinailangan kong magpanggap na mahirap. Eh bakit ngayon ka lang tumigil? Well, nahuli mo ako. Tama. Kung hindi ko nalaman, magpapanggap ka magpakailanman. Naging tanga ako. Araw-araw kang inaalala at nagtatrabaho para sustentuhan ka. Pasensya na, ako. Ibibigay ko na sa iyo ang sahod ko. Simula ngayon, hindi ka na maghihirap. Pero ba ang usapan? Ang munting templo ko ay hindi kayang tumanggap ng isang malaking Buddha na tulad mo. Simula ngayon, mag-isa ka nang tumira. Hindi ako aalis. Ikaw, kung nasaan ka, naroon ako. Itong buong pagkukunwari na mahirap, sino pa ang nakakaalam? Si Assistant Lee ang nakakaalam. Alam niya? Ni hindi ko alam. Eh bakit hindi na lang siya ang pakasalan mo? Mahal? Mahal? Tatay, kinalit mo ba si nanay? Oh. Dapat bigyan mo pa ng maraming regalo si nanay. Mahilig ang mga babae sa regalo. Sa ganoon, tiyak na mapapatawad ka ni nanay. Mabuting anak. Salamat sa pagtulong kay tatay. Matutulog si tatay sa tabi mo ngayong gabi. Paumanhin po, sino si Sulu Okswe, Binibining Su? Ako yun! Anong problema? Naku, ito ay limited edition na Hermes. 2 lang sa buong mundo. Ang isa ay nasa Queen of Europe. Ang kwintas na ito, nakita ko na sa balita, 10 carats ito. Inukit mula sa magaspang na diamante ng Africa, na auction sa halagang 20 bilyong dolyar. At itong Ferrari supercar. Ang disenyo, isa lang sa mundo. Miss Sue, Ito ang asawa mo na espesyal na ginawa para sa iyo. Alay ng kapayapaan. napakaswerte ni Luok Sue. Sobrang spoiled siya ng asawa niya. Hindi ko gusto. Ibalik mo sa bumili. Naku, Eh, ang isa namamatay sa uhaw. Ang isa nalulunod. Pakiusap, ibigay mo sa akin. madam, huwag mo kaming pahirapan. Mga kawawang trabahador. Pakilagdaan dito. Si, Wow, Mahal, pasensya na. Patawarin mo ako. sa mga ito lang, sa tingin mo sapat na yan para kumalma ako? Gutingge, minamaliit mo ako? Lahat ng ito ay in-order ko na nagpupuyat para sa CEO. Paano mo basta itatapon? Isang buhay akong nagtatrabaho at hindi kayang bilhin kahit isa sa mga ito. Kung ayaw mo, ako na ang kukuha. Ma'am. Assistant, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta po, Ginang? Ma'am, ako'y isang mahina at walang kapangyarihang assistant. Pakiusap, huwag mo akong tanggalin. Hindi ako mangahas. Tagalabas lang ako. Ikaw ang tunay na tagaloob. Hindi. Ano ako? Wala lang. Hoy, siyang pala ma'am. Ano ba talaga ang ikinagagalit mo? Ako ang asawa niya. Sana, sa pagitan natin, maging bukas at tapat tayo sa isa't isa. Pero ayaw ng CEO na masaktan ka. Binigyan mo siya ng mainit na tahanan. Ayaw niya na ang mga madidilim na bagay ay dumihan ang iyong pribadong mundo. Ganoon ba talaga ang iniisip niya? Eksakto. Ang CEO ay isang walang awang puwersa sa negosyo. Walang nangangahas na lumapit sa kanya. Pero pagkatapos makasama ka, siya ay naging mas banayad. Ma'am, hindi ka dapat mag-alinlangan sa pagmamahal ng CEO para sa iyo. Sa totoo lang, noong mga panahong iyon, binili mo ang penthouse na iyon ng 99,000 kasama ang pulong ng pag-aalok. Pagtulong sa iyo na maibalik ang iyong reputasyon, lahat iyon ay ang CEO sa likod ng mga eksena. Tahimik na pinoprotektahan ka. Oo, lagi siyang sumusulpot sa tamang oras. Kailangan ko nang umuwi. Walang problema, may sahod ka pa rin. Hoy, ma'am. Ang mga ito. Ay para sa iyo. Salamat, ma'am. Hindi kayang umandar ng bahay na ito kung wala ako. Mukhang kailangan kong magpanggap na biktima. Magpanggap na biktima. Para patawarin ako ni Luok Sue. Anong problema? Gusto kitang lutuan ng pagkain pero hindi ko inaasahan. Wala akong silbi. Pasensya na. Ikaw, ang CEO ng Longchuan normal lang na hindi marunong magluto.
Itong bahay, inutusan mo si Assistant Lee ibenta sa akin ng 79,000. Alam mo ang lahat. Ang promotion ko bilang director ay dahil din sa iyo. Maaari kong aminin ang tungkol sa bahay pero ang bagay na iyon ay dahil sa sarili mong kakayahan. Sa madaling salita, salamat sa tahimik na pagbabantay sa akin sa likod. Kaya galit ka pa ba sa akin? Depende sa performance mo. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Hoy, dugo pa ang kamay mo. Ayos lang. Matagal nang tumigil ang sakit. Ngayon, nagkaayos na ba tayo? Ano sa tingin mo? Tatay, nanay, binibigyan niyo ba si Chen Chen ng maliit na kapatid na babae? Nanay, ilitas mo ako! Kakaiba, bakit naririnig ang boses ni Chen Chen dito? Chen Chen, ikaw ba iyan? Nanay, iligtas mo ako! Chen Chen, huwag kang matakot, pupunta si nanay para iligtas ka. Chen Chen. Chen Chen, Chen Chen. Nanay, okay lang ako. Buti naman at okay ka, Chen Chen. Huwag kang matakot. Nandito si nanay. Suluwak-suwak. Imbes na mag-alala ka sa maliit na pasaway na iyan, dapat mag-alala ka sa sarili mo. Guyan, ito ay pag-kidnap. Tama iyan, pag-kidnap ito. Kung may problema ka, ako na lang ang pagbuntunan mo. Bakit sasaktan si Chen Chen? Dahil gagawa tayo ng krimen, dapat sama-sama ang buong pamilya. Hindi ko inaasahang magiging ganito kakadaya. Ilang recording lang at naniwala ka agad. Pinapayuhan kitang tumigil ka na. Kapag nalaman ni Gutingge, hindi kanya patatawarin. Dahil sa kanya ko kayo kinidnap. Ang lalaking iyon, si Gutingge, hindi kanya masyadong mahal. Kaya gagawin ko siyang mawalan ng pinakamahalaga sa kanya. Gawin siyang mabuhay sa sakit magpakailanman. Tigilan mo yan. Pakawalan mo si Chen Chen. Mamamatay ako kapalit niya. Mommy, wag! Maging mabuti ka, Chen Chen. Kailangan mong mabuhay. Iwasan mo ang drama mo. Guyan, gawin mo. Sandali, kaya kong ibigay lahat ng pera sa iyo. Kaya kong akuin ang sisi para sa iyo. Pakawalan mo lang si Chen Chen. Gagawin ko, kahit ano. Mukhang ang munting anghel na ito ay mahalaga sa iyo. Dati, dahil sa mga salita ng munting anghel na ito, muli kang nagpakasal kay Gutingge. Si Gutingge ay labis na nagmamalasakit sa kanilang dalawa. Kung mamatay ang isa sa kanila, hahatiin ang sakit ni Gutingge. Hindi ko hahayaang maging madali para sa kanya. Bata pa siya, at hindi pa siya anak na biolohikal ni Gutingge. Inosente si Chen Chen. Ano naman kung hindi siya biolohikal? Basta't gusto siya ni Gutingge, kailangan siyang mamatay. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Patayin mo na lang ako, pero huwag mong saktan si Chen Chen dahil sa isang ina. Pakiusap, pakawalan mo si Chen Chen. Napupuot ako sa mga taong may inang tulad mo dahil gusto mong maunang mamatay. Ipagkakaloob ko ang iyong hiling. Masasamang tao kayo. Darating ang tatay ko para iligtas tayo sa lalong madaling panahon. Ipapakulong niya kayong lahat. Sa ngayon, ang tatay mo ay nasa eroplano na. Sa tingin mo, ililigtas ka niya? Managinip ka. Tigilan mo yan! Huwag kang lalapit pa. Kung lalo kang lalapit, papatayin ko siya. Sige, hindi ako gagalaw. Kumalma ka lang. Tatay, sagipin mo ako. Luokswe, paano mo nakuha ang singsing na ito? Ito ay galing sa tunay na ama ni Chen Chen. Ang iniwan niya noong gabing iyon. Baka ikaw ang taong iyon? Ibig mong sabihin, Oo, tama ka. Ako ang lalaking ama ni Chen Chen. Kasama mo, ang singsing na ito. Ay iniwan sa akin ng aking ina. Kaya si tatay ay iyon bang haliparot? sabi nila nasa eroplano ka. Akala ko, hindi ka nababalik. Totoo naman na magbi-business trip ako. Buti na lang, si Assistant Lee natuklasan na nawawala kayo sa tamang oras. Sinuri ko lahat ng surveillance ng lungsod at saka kayo natagpuan. Sino ang nagsabing pwedeng kayo mag-usap dito? Nasa gitna ako ng kidnapping. Kuya, naghandog ako ng helicopter para sa iyo at ilang kahon ng US dollars. Pakawalan mo na lang sina Luokswe at Chen Chen. Ikaw at si Guyan ay pumunta sa ibang bansa, magsaya sa walang alaalang buhay. Hindi ba maganda iyon? Tatay? Baka dapat nating, hindi mo ba narinig na iyong munting bastardo ay tunay na anak ni Gutingge? Patayin sila. At si Gutingge ay hahangad na mamatay siya. Huwag gumalaw, manatili ka riyan.
Gu Tenge, hindi ko ito matatanggap. Hindi iyan dahilan para sa iyong mga pagkakamali. Bro, natalo ka! Dahil sa pagiging isinilang sa mayamang pamilya, kaya mo nakuha ang lahat ngayon. Kung wala ang suporta ng pamilyang Gu, wala ka. Sobrang unfair nito. Akin ang Longchuan Group. Ginawa ko ito gamit ang sarili kong kakayahan. Itinatag ko ito. At mas gusto mong tamasahin ang lahat ng meron ng pamilyang Gu. Ang iyong pagkabigo, huwag mo itong isisi sa iba. Paano mo naman malalaman? Ipinanganak ako sa isang ampunan. Bilang isang ampon, masipag akong nagtrabaho. Kung hindi ka ipinanganak, lahat ng pagmamahal ng pamilyang Gu ay sa akin. Kaya hindi mo ako kailanman itinuring bilang iyong kapatid. Ikaw ang kumuha lahat ng dapat ay akin. Dahil sa iyo, lahat ay nagbago. Hindi na dalisay ang pagmamahal ni Itay. Kahit ang iyong ina ay laging may hinala sa akin. Binibigyan kanya ng pagkain at damit. Ano ang ginawa niyang masama sa iyo? Kapag nandyan siya, hindi papayag si Itay na ipamana sa akin ang negosyo ng pamilya. Papatayin ko lahat ng nakakaapekto sa aking pagkuha ng kontrol sa pamilyang Gu. Lahat ngayon ay sarili mong gawa. Ang pinagsisisihan ko lang ay noon, hindi ka pinatay ng aksidente sa sasakyan. Presidente, mag-ingat ka. Mag-ingat, Pangulo. Tatay. Noong bata ako, itinuring kita bilang kapatid ko dahil lahat sa baluktot mong pag-iisip na nagdulot ng resulta ngayon. Huwag mong sisihin ang sino man. Pangulo, paano natin haharapin ang dalawang ito? Dalhin sila sa isang lugar kung saan hindi na sila makakalabas habang buhay. Gu Tenge? Hindi, Tito. Alam kong mali ako. Matanda na ang tatay ko. Hindi siya pwedeng pumasok. Alam kong matanda na ang tatay mo. Kung ganon, samahan mo siya. Gutingge, mamamatay kang miserable. Tito! Wala akong ginawang mali. Magkakamukha. Paano magkakaroon ng tiwala ang sino man sa'yo? Kung ginawa mo man o hindi, ang mga autoridad ng hudisyal ang magpapasya. Dalhin silang lahat. Tara na. Mahal. Chen, marami kang pinagdaanan. Buti na lang dumating ka sa tamang oras at hindi nasaktan si Chen. Alam ko na si Daddy ay Superman at tiyak na darating para iligtas tayo. Hindi ko inakala na ang matagal ko nang hinahanap ay naging asawa ko. Kinabukasan ng magising ako, umalis ka na lang dahil iniwan mo sa akin ang singsing. Bakit hindi ka napunta sa akin? Pinagbintangan ako ni Gu Jen. Habang papunta sa ibang bansa, naaksidente ako sa sasakyan at nawala ang memorya ko. Nakalimutan kita. Ganun pala? Hindi ko rin inakala na ang asawang pinakasalan ko ng biglaan ay talagang iyong bastos noong gabing iyon. Hindi rin alam ni Chen na ang Superman Daddy niya ay ang tunay niyang tatay. Ang ating pamilya ay hindi na muling maghihiwalay. Tama, hindi maghihiwalay, magpakailanman. Daddy, Mommy, uwi na tayo.